Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral ng Baitang Pito na naglalayag sa walang hanggang kaalaman na mayroon ang Timog Silangang Asya. Sa ngayon, nagwakas tayo noong nakaraan sa tinatawag nating Pearl Harbor bombing noong December 7. Ngunit magbigay muna tayo ng sulyap muli dito sa tinatawag nating imperialistang Hapon. No? Kasi hindi naman nagsimula ang mga Hapones na nagkaroon sila ng pagsakop agad mula sa ibang teritoryo. Nagsimula sila sa pagsakop muna, no, sa kanilang mga tauhan, sa kanilang tao mismo, no? Sa paghahangad ng pagkakaroon ng isang malawakang kapanatagan sa rehiyon. Kaya simulan natin ito sa paghahangad niya ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Pero simulan natin ito doon sa sino yung mga ninuno nila. Sila yung mga Ainu. No? Kaya noong 1872, gamit itong tinatawag na Hokkaido Land Regulation o yung asimilasyon ng kultura tungo sa mga Ainu, makikita natin dito na yung mga Ainu na ito, unang kinasangkapan ng mga Japanese upang maging tauhang militar. No? Binago ng mga Japanese yung kanilang kultura at ipinakilala na sila ay malaking bahagi ng imperyo. Kaya naman, makikita natin na sila ang maging bahagi ng hukbong sandatahan ng mga Japanese. Hanggang sa sila ay tuluyang maging bahagi ng kolonisasyon na unang yugto ng pananakop ng mga Japanese. Di ba? So dahil sa asimilasasyong ito, nakita natin ito ang kanilang unang panloob na pananakop. Bukod pa ron, may mga ilang mga teritoryo na siyang tinitingnan noon pa man. Tulad ng pagtanaw niya sa Kingdom of Ryukyu. Kaya nga nung nagkaroon ng kasunduan sa bansang Japan matapos ang Sino-Japanese War o China-Japan na digmaan, nagkaroon siya ng interes sa mga hawak na isla nitong Ryukyu. Partikular dito yung Taiwan at yung mga isla ng Pescadores. Pag tinignan natin kasi napaka-stratehiko nito patungong Korea at patungong China. Okay? Kaya nga noong 1895, nung nanalo siya laban sa China, sa kasunduan ng Shimonoseki, Taiwan ang isang ipinangakong lupain sa Japan. No? At binago nila ang kultura na mayroon ng Taiwan. No? Una, anong ginawa nila? Yung patakarang Hapones o yung kumingka sa mga Taiwanese, binura nila ang kultura ng Chino, no? O ng mga katutubong Chino dito. Gayon din, pinagbawal din ang wikang Chino at yung pamamahayag o yung free speech na tinatawag natin, yung kalayang magpahayag. At tinuro nila ang kasaysayan ng Taiwan, alinsunod sa kasaysayang dapat matutuhan, waksi ang kasaysayan ng China. Kaya naman, hindi may kakailangan sa panahon ng Meiji, di ba? Sa Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, yung interest niya, bukod sa kanyang rehiyon, pinalawak niya hanggang sa katimugan ng Timog Silangang Asya. Kaya naman makikita natin ang kanyang mga magiging plataforma at programa. Una, kumuha ng mga likas na yaman. Bagay na wala ang bansang Hapon. Gayun din, mayroong mga sikretong organisasyon na nagtaguyod ng kaisipang expansionist. Dahil nga ang intensyon na ng Japan ay magpalawak ng kanyang imperyo. Dahil imperialistang bansa nga siya. At syempre, yung kanyang kultura, no, na higit na sibilisado ang Japan, higit kanino mang bansa. So parang ganun, no, katulad ng White Man's Burden, may ganun ding tendency ang Japan nung siya ay nanakop. At alinsunod din sa Monroe Doctrine, di ba? Katulad ng patakarang isinakatuparan ng Japan sa mga bansang sinakop niya sa Asia. Kaya nga noong 1938, nagtatag siya ng New Order. Ano itong New Order na to? Sa New Order, gusto niya ng permanenteng katatagan sa Silangang Asya na later on, in-extend at in-expand niya patungong Timog Silangang Asya. Pagkakaroon ng kasunduan na magkakaroon tayo ng international na hustisya, di ba? Magkakaroon ng magkakasanib na puwersa laban sa komunismo. Dahil that time, tinuturing niya na rin banta ang komunismo. Tapos, pagbubuo ng kultura,
na para lamang sa rehiyon. Kaya nga later on na magiging branding niya, Asia para sa Asyano. Of course, katuwang din niya ang mga bansa sa pagtutulungan sa ekonomiya. And lastly, usapin ang pangkapayapaan. Pandaigdigang pangkapayapaan dahil nga gusto niya maging world imperial force. Kaya nga si Prime Minister Arita Hachiro, ang magiging branding niya ay ang bagong kaayusan. No? Na isasama na dito yung Timog Silangang Asya. Hanggang sa magsasama-sama tungo sa pag-unlad at kapayapaan. Hanggang sa formal na, no, na idineklara ni Prime Minister Matsuoka Yosuke ang bagong ngalan. At ito ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. So sa pagtatatag pa lang ng JEAC-PS, alam na natin, patungo na ang Japan sa isang world imperial domination. Kaya nga noong 1941, balikan ulit natin yung huli nating slide, itong nakaraang video, walang abisong inatake ng Japan ang Pearl Harbor. Dahil nagkaroon na ng trade embargo ang United States sa kanya. Bukod pa doon, layunin na ng JEAC-PS o ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere na patalsikin ang mga Europeo dito, partikular ang mga British, ang Hollandes at ang Amerika sa Timog Silangang Asya. Kaya naman, babibigyan nito ng sapat na panahon yung pambobomba, no, sa Pearl Harbor upang masalakay ng Japanese ang mga kanyang kalaban na Europeo sa Timog Silangang Asya. Okay? Kaya nga right after, the day after December 7, binomba naman ng Japan ang Pilipinas. Walang ligtas ang Maynila rito dahil nga kailangan atakihin ng Japan ang Pilipinas dahil may interes din siya sa bansang Malaysia at bahagi tayo pababa ng kanyang downward direction sa pag-atake. Napilit ang matras ang pwersa ng Amerikano sa Maynila. Di ba? Kaya nga itong Nichols, yung larawan na ito, no, yung Nichols Field, ito yung airport natin sa kasalukuyan, walang ligtas na inatake ang mga base militar dito hanggang sa umatras sila patungong Bataan at tuluyan ng nasakop matapos depensahan ng mga Amerikano at Pilipino at bumagsak na nga tayo, no? Kaya idineklara na lang tayo na January 2, 1942 na open city upang mapigilan pa yung damages na maaaring malika. At tuluyan na ngang bumagsak, no, ang mga hukbo natin noong January 9, 1942. Kaya nga kinikilala ang araw na to bilang araw rin ng kagitingan. Formal na pagbagsak na to ng Corridor. Now, masalimot ba ang karanasan ng Pilipinas? Yes. No, noong panahon ng Hapon, nagkaroon ng masalimot na karanasan. Hindi may kakaila itong death march na to. No, pinaglakad sila hanggang Capas, Tarlac. Nagtatag din ng Japan Military Administration sa Pilipinas upang pamahalaan tayo, no? Upang magkaroon ng stability pa rin yung kanilang pamamahala. Ang goal naman ng JMA o ng Japan Military Administration, mapanatili yung kapayapaan, siyempre yung kaayusan dito sa bansa, yung pagsisiguro ng supply ng pagkain, maayos pa rin. Kasi pag nagkaroon ng sigalot sa supply ng pagkain, magkakaroon ng kaguluhan, they know it na ito yung pagmumulan din ng gulo na atake laban sa kanila. At syempre, pagwawaksin ng impluensya ng United States. Of course, paano nila nakasangkapan ng ating mga nasa pamahalaan? Naglagay sila ng puppet government. Tau-tauang Pangulo si Jose P. Laurel. At that time, kailangan nila. Nagkaroon ng problema sa ekonomiya dahil nagprint ng pera ang mga Hapones, no? Yung perang papel na mga military notes na naman, walang serial number. Kaya nga Mickey Mouse money ang tawag natin dito noong panahon na Hapon. Di ba? Tapos, pinatuloy nila yung programa pang ekonomiya, no? Yung Philippine Copra, Purchasing Union, Philippine Coconut Dealer Association, Philippine Cotton Growers Association, at Manila Tobacco Association. Mga bagay na essential ito sa pangangailangan na natural resources din ng Japan. Kaya nga inalagaan niya yan. And of course, nagtatag siya ng mga mahalagang infrastruktura tulad ng tren, vapor,
komunikasyon at kuryente sa bansa natin. Ano pa? No, nagkaroon ng Imperyong Hapon din ng impluwensya sa Indonesia. Enero 1 o Enero 1, sinalakay nila ang Dutch East Indies. Ano napansin natin? Right after ng Philippines, no, Indonesia, target nila, isang buwan matapos ang pag-atake. Kasi January 2, nagdeklara na tayo ng open city. Di ba? Bakit Dutch East Indies ang inatake nila? Nandyan kasi ang mga natural resources. At makikita natin yung Sulawesi, no? Atakitin nila yan, Kalimantan, mahalagang ruta ito sa Kalakalan. Ano pa? Yung kampanya patungong Sumatra. Kasi kailangan nila makuha ang control sa karagatan. Di ba? Kailangan talunin nila yan. Yung puwersa ng Amerikano, British at Holandes. Hanggang sa formal na sumuko, no March 9, 1942, ang mga Holandes sa kamay ng Hapon. Ano ang ginawa ng Imperyang Hapon sa Indonesia? Ginawa nila, mahalaga para sa kanila ang Dutch East Indies. Di ba? Kasi ngayon likas na yaman. Gamit yan nila pagdating sa panahon ng digmaan. Layunin nilang patalsikin ng mga Europeo. Kaya niyakap ng mga Indones ang impluwensyang Hapon. Ngunit later on, na-realize din nila, hindi nila tunay nakakampi ang mga Hapones. Bakit? Dahil hindi nakatutuwa ang ilang ginawa ng mga Hapones. No? Particular yung Romusha. Ito yung sapilit ng paggawa. Mula sa mga labor camp, no? Pinagtrabaho nila sa mga release and trend at infrastruktura ang mga Indones. Mahigit kumulang 4 hanggang 10 milyong mga Indones ang ginamit dito sa Romusha na to. Okay? Kaya naman, ito rin ang ikapipikon, kalaunan ng mga Indones, no, sa mga Hapones. At of course, hindi rin nalalayo ang karanasan ng Hapones sa Indones, karanasan ng mga Indones sa Pilipino pala, sa gagawa ng mga Hapones. Mayroon din mga pinagsamantalaang kababaihan sa bansa nila. No? Sa atin, comfort women yung tawag. No? Kung kayo nanonood na pulang araw, ganon yung malagim na sinapit na karanasan ng mga kababaihan. Ano pa? Upang higit na makontrol ang Indonesia, no, nag-deploy ang mga Japanese. Ang kanyang 16th Army sa Java at Madura, 25th Army sa Sumatra, at yung kanyang mga naval force sa lahat ng isla sa silangan. Ano napansin natin? Nagbuo siya ng concentration, particular ng kanyang military, sa mga mahahalagang ruta ng Kalakalan. At ipinagbawal din ang sumusunod. Una, bawal ang organisasyong politikal. Sumunod, bawal ang bandilang pula at puti, kulay ng bandila ng Indonesia. Bawal ang Indonesia Raya, kasi ito yung pwede mag-unite laban sa sino man na nag-aspire maging bansa at iwaksi ang pwersang Hapon. And of course, marami rin siyang sinagawa. No? At ang mga isinagawa ng mga Hapones ay nagresulta sa malawakang taggutom at malnutrisyon. Kaya naman later on, walang humpay na pagpapadala ng mga Romusha sa imperyo ang isang ikinapikon ng mga Indonesian. Ano ang ginawa ng mga Hapon upang makontrol pa pansamantala ang mga Indonesian? Of course, gumamit siya ng mga leader ng mga Indonesian. Kaya napakahalaga ng role nitong sina Sukarno at Muhammad Hatta. May karisma kasi ang leader na si Sukarno eh. Kaya naman, bagay na iaabuso to ng mga Japanese para mapanatili ang kaayusan. Dagdag pa, ang ipinagbawal nila kasi talaga yung mga Dutch. Pinayagan nila na mag-promote ng ideolohiya at kaisipang nasyonalismo itong mga Indonesian na to. No? Ngunit, subalit datapwat, bawal ang Dutch, no? Yung wika ng Dutch. Ang sumunod lang naman nila yung pinagbawal dyan, ito, no? Yung pagpoprotesta laban sa mga Japanese. Pinayagan nila magprotesta laban sa mga Europeo, pero wag sa mga Japanese. Di ba? Kaya nga ang ginawa nila, malinaw sa mga mata ng mga Japanese
Sige, Olandes ang kalaban ninyo, hindi kami. Okay? Pero later on, marirealize din ng mga Indonesian yan, ha? Hindi sila ang tunay na kakampi. Kaya nga, inabuso nila yung pagkakataon na binigay sa mga Japanese na mag-consolidate ng hukbong sandatahan ng mga Muslim. No? Kaya nagkaroon din ng mga pagtatatag ng tinatawag natin Consultative Council of Indonesian Muslim. Layunin na mapag-isa ang mga Muslim sa iba't ibang lugar ng kapuluan ng Indonesia. Okay? Ang sumunod naman ay ang bansang Burma. Hindi nakaligtas ang Burma dahil napaka-stratehiko ng lugar na to, papuntang China. Kaya nga ang unang tatargetin dito ng mga Japanese, mapabagsak yung Burma Road. Kailangan maputol ang supply na to kasi ito yung ruta na nagsusupply patungo sa China. Bagay na mahalaga sa United States. Nakaalyado nila noong panahon ng World War II. Diba? Kaya nga noong 1942, nagsimula ng pag-atake mula sa Indian patungo sa ano, naval forces ng Indian Ocean. Maliwanag sana sa atin yan, na gagamitin nila to upang putulin ang supply. Diba? Gayun din, magaling din ang mga Hapones sa tinatawag nating jungle warfare. Bagay na naging strategiya nila para magkapi yung puwersa ng mga Europeo at ng mga Burmese sa Burma. Nakita nilang pwedeng maging kaalyado ang Japanese. Kaya naman nakipagtulungan sila Aung San sa Japan. At katuparan nila yung tinatawag na Burma Independence Army, yung BIA na tinatawag. Ang paghahangad lang naman nila o hinahangad lang nila ay talagang magkaroon ng kasarinlan, no, kalayaan ang Burma mula sa mga Europeo. No? Ngunit later, alam natin, hindi yan maibibigay ng mga Japanese. Kaya nga nagkaroon ng tsansa itong mga to later on, mag-build up ng sarili nilang pamahalaan. Yung tinatawag nating provisional government. No? Itong grupo nila Aung San. Ang grupo nila Aung San, di ba, ia-elect nila dito si Bamao, no, bilang punong ministro. Habang si Aung San yung ministro ng pakikitigma. Kumbaga, sa panahon ni General Luna, siya yung si Aung San, no, sa Burma. At magkakaroon sila ng tinatawag nating pag-uumpisa na ng deklarasyon ng kanilang kasarinlan. Wala na kasi sila lang kumpiyansa sa mga Japanese na magiging kakampi pa nila ito. No? Sukat na eh. Personal na interest lang ng Japan ang kanilang inatupag. Kaya naman noong 1944, tinatag nila ang tinatawag na AFPFL, Anti-Fascist People's Freedom League. No? Layunin nito na kalabanin ang Imperyong Hapon. Ayan na. No? Ang itinuring nilang, akala nilang kaalyado noong umpisa, kakalabanin na nila ngayon. Kaya later on, kakutsabahin naman nila ang dati nilang kalaban. Dahil ang prinsipyo na yan, makikita natin, the enemy of your enemy is your friend. Diba? Kukutsabahin nila ngayon, allied, para kalabanin ang mga Hapones. Tutulungan nila ang British. Diba? Ano ba ang patakarang kolonyal na ginawa sa Burma? Bakit nainis sila? Simple lang. Nagkaroon ng reign of terror sa mga Burmese. Kaya naman, naging tatak yung itong Kempeitai, yung military police, no? Na nagpapalaganap naman talaga ng dahas sa mga Burmese. Di ba? Kaya nga, nagkaroon ng paglalapastangan ng likas na yaman na isa rin kinapikon nila. Kasi reign of terror, no? Ibig sabihin, pagpapalaganap ng takot sa mga mamamayan. Kaya noong 1945, bumalik mga British sa Rangoon sa pagtatapos ng digmaan. Partikular ng ikalawang digmaan pandaigdig. Ang isang bansa pa ay ang bansang Vietnam. Ang bansang Vietnam, nauna na silang makatanggap na talagang bahagi sila ng puwersa rin ng mga Japanese later on. Kaya nga niyakap ng mga Vietnamese ito para less yung casualty. Di ba? So ano yung mga mahalagang kaganapan? Una, niyakap nila
Tinanggap nila ang pamahalaan ng France, no? Nakiusap sila, yung Japanese, na sige basta maka-entry point lang kami dyan. Diba? Kasi mahalagang ruta ito patungo sa ilalim ng China. No? 1940, sige, hindi pa nagpo-proceed. Ayan. Kasi timog to ng China, no? Makita nyo sa mapa, yung strategic location, paano pupunta yung Japan, patungo sa China. Kaya noong 1940, sumuko ang France sa Nazi Germany, kaya humina ang puwersa niya sa Indochina. Kaya formal na naiwaksi sa Vietnam yung puwersa ng Pranses. Though pinanatili ng Vietnam yung dalawang magkatunggaling puwersa, kasi bahagi na yan ng kanilang mga kasanayan, at tutuluyan nilang paggamit sa dalawa sa kanilang pag-unlad, particular sa sistema ng transportasyon. Di ba? Mahalaga yung mga bagay na to kasi ito yung kaunlad din later on ng Vietnam, no, pagdating sa kanyang urbanisasyon at rapid modernization. At siyempre, makikipagtulungan ng mga Vietnamese sa mga Japanese. Pero later on, ganun din, no, marirealize din nila na hindi tagapagligtas ang mga Japanese na to. Kasi same pattern ang ginawa ng mga Europeo sa pattern na ginawa ng Japanese. Kaya nga ang isa pa marirealize nila dito, masasadlak din yung ekonomiya ng Vietnam eh. 'Di ba? Kaya later on, tutustusan lang naman nila ang mga Japanese, no, yung mga material na kailangan ng mga Hapon. Tapos yung mga dating taniman ng mga Japanese, ng mga Vietnamese, magiging taniman ng bulak, rubber at jute na kailangan ng mga Japanese naman talaga sa digmaan. At yung 1945, malaking spell out yan, no, pagdating sa mga Japanese. Kasi nagkaroon ng malawakang taggutom o famine. Mahigit 2 million na mga Vietnamese ang nawala o namatay sa kagutumang ito. Ngayon, mabubuo yung notion ng pagsasarili, no, sa mga taong ito, sa mga Vietnamese. Kaya mahuhubog yung leader dito nila habang minamatyagan sila ng United States. Dahil ito na yung pagsuporta kay Ho Chi Minh. 'Di ba? Ano ba meron kay Ho Chi Minh? Siya ang magtatatag ng unang nationalist movement ng Vietnam. 'Di ba? Bilang pagtugon sa malawakang krisis ng 1944, alam natin sa 1945, unti-unti na matatalo ang hukbo ng mga Japanese dyan sa Timog Silangang Asya. Kaya later on, ang gagawin ng mga Japanese, i-elect nila, kasi napatalsik nila yung mga Pranses naman eh. Ipopwesto nila si Bao Dai. Later on, ito si Bao Dai, kasangkapan lang naman to ng mga Japanese. Kaya later on, mawawala rin naman siya sa iyahe. So, in general, para masummarize natin to sa kabuuan, ano ba ang epekto ng imperialismong Hapon? Well, to some extent, medyo negative, no? Pag tinignan natin, kasi talagang panahon ng digmaan. Hindi naman talaga natin titingnan na positibo ang digmaan. Di ba? Pero mahalaga na ma-realize natin na itong mga Japanese na to, may pagkakaiba ng pagtanggap. Sa Pilipinas, winaksi kagad natin ang mga Japanese. Solid ally talaga ang tingin natin sa mga Americans, kaya ganun. Ngunit subalit datapwat sa ibang mga bansa tulad ng Indonesia, Myanmar, Vietnam, nakitaan natin ito na medyo naging kakampi muna nila ito dahil may pagsuporta sila sa interes na labanan ng mga European. Tapos, of course, magandang epekto rin, sumibol na yung mga nationalistang pinuno. Ito mga pinunong ito later on, sila rin ang mga magiging pinuno paglaya ng mga bansa right after World War. Tulad din ng Sukarno, Hatta at Ho Chi Minh. No? Yung karapatan na makapagsarili or the right to independence and self-determination. Yun yung mga ipaglalaban dito, no, ng bansang nasakop ng mga Hapones. And of course, yung pamamaraan nila, yung taktika nila, no, Asia para sa Asia, no, yung puppet government, alam natin, that doesn't work because it only works for their own interest. Ni-reveal lang, no, yung sistematikong pagkolonya ng Hapones
sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. And of course, paglutang ng tunay na kulay nila. No? Kasi yung tunay na kulay naman talaga nila, para sa sarili lang naman talaga nila. Kasi tala makipagsasamantala, yung torture hindi naiwasan, yung comfort women, mga prison camp, inahirapan eh. Di ba, isang ang sistema nila sa Pilipinas, yung pagdidisiplina nila sa kapwa nila Japanese, ginawa nila rin sa atin yung pagsasampal. Ayaw ng mga Pilipino na sinasampal. Di ba? Kaya naman later on, yung mga elitista natin, mga nakapag-aral, yung mga revolusyonaryo, yan yung magiging figure natin ng nationalist movement. Di ba? Of course, ano yung tugon? Tugon sa imperialistang Hapon. Lumakas ang mga rebelyon. Yung mga guerrilla movement natin, lumakas. Mula China hanggang sa pangkapuluan ng Indonesia. Nagamit ang oportunidad dito ng komunista ng Myanmar at Vietnam upang isulong yung kanilang nationalist agenda. Tapos, isulong yung kasarinlan, prioridad sa mga revolusyonaryo. Di ba? Mahalaga ito kasi later on, marirealize natin, no, sinikap ng grupo nila Aung San sa Myanmar na makibaka. Kahit mamangka sila sa pagitan ng dalawang ilog, no, basta masuportahan. Tapos itinuring na si Sukarno sa Indonesia ay isang collaborator. Di ba? Magkasanib puwersa naman yung mga ito para lang labanan yung kolonyal niyang mananakop na nauna. Di ba? Ang Vietnam at Indochina, mahirap ang malawakang pag-alsa dahil yung presensya ng magkasanib na puwersa ng mga former colonizers. No? Yeah. Tulad ng British, ng mga Pranses, mahirap mga pwesto pa rin. Kaya magpapatuloy ito bilang nationalist movement right after the World War. No? Kaya nakipagtulungan ang mga ito, napilitan sila makapagtulungan primarily sa mga Japanese. Diba? Tulad ng mga sinabi ko sa inyo, unang bahagi ng mga pag-usbong ng Japanese sa kanila, may collaborator talagang naganap. May collaboration na naganap. Now, sa pagtatapos sa ikalawang tigbang pandaigdig, ituloy na natin. No? Hindi lang naman natapos yan sa Pearl Harbor. Diba? Tapusin na natin. Malakas na puwersa ang Japan sa 3 taon na pananatili niya sa Timog Silangang Asya. Ngunit, alam natin, humina siya later on. Pero paano nga ba? Nagbalik ng puwersa. No? Kaya nga dito nauso yung I shall return. No? Yung labanan ng Golfo sa Leyte, labanan ng Golfo ng Leyte, dahil ito ay tinuturing na pinakamalaking labanan sa karagatan. Di ba? Tapos, papausbong na ang puwersa ulit ng Amerikano, tulong ng Australia. Napakahalaga na hindi napabagsak ang Australia. No? Kasi yan yung mag-iipon ng puwersa later on laban sa Imperial Japanese Navy. At lalaban sila, yung mga Japanese dito, kaya nga makikita natin yung paggamit ng kamikaze, yung pagpapalubog ng mga naval ships. Ngunit hindi nila nagapi dahil masterado na ng mga Amerikano at Australian yung kanilang ataking gagawin. At papahinaan na ang pwersa ng mga Japanese dahil sa mga guerrilla movement, di ba? Kaya later on, right after nung labanan sa Leyte, Sibuyan, Surigao, no, Samar, tutungo na direkta sa Luzon ang pwersa ng Allied. At later on, 1945, bobombahin na ang Nagasaki. No? Ngunit hindi kagad natinag sa unang bomba ng atomic bomb ang Japan. Kaya pinangalawahan sila, di ba? Tapos nilusob ng Russian yung Manchukuo, no? Yung isang lugar ng China, upang makubkob direkta ang puwersang nagpapalakas sa Japan na galing sa China. Kaya nga noong 1945, noong August 15, inanunsyo na ni Hirohito, Emperador Hirohito, ang formal na pagsuko ng Japan at pagtanggap sa Potsdam Declaration. Bagay na isinagawa ng mga bansang, sino-sino yung mga gumawa ng Potsdam Declaration? Britain, US, mga puwersa sa Allied, no? Sina Chairman Chiang Kai-shek, yan, ng China. Kaya naman, yung pag-draft nito ni President Harry Truman sa Potsdam Declaration, makikita natin yung epekto nito na magbabayad ng danyos ang Japan sa ikalawang digmaan pandaigdig at formal na occupation
ng pwersa ng Allied sa bansang Japan. At dito magwawakas ang ikalawang digmaang pandaigdig sa formal na pagsuko ng mga Hapones. At naway nakita natin, no, na walang magandang idinudulot ang mga digmaan, no? Kaya naman hindi solusyon ang digmaan kundi diplomasya pa rin para sa karamihan. At dito natin wawakasan ang ating pag-aaral sa araw na ito. Yun lamang at maraming maraming salamat.